upang maging lowest calculated bid ay kadalasan dinidisqualify ito ng BAC gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses naming sinubukan labanan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-report at pagpapadyaryo sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala dito. Mayroon akong mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagkwento at naglahad ng mga kalokohang ginagawa ng DPWH, subalit hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding. Naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantarang pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon ng mga nakausap sa loob na Bids and Award Committee o ang mga BAC upang makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project. Yung sinasabi, nabagay mo yung congressman, may personal knowledge ka rito na tungkol sa mga participation ng mga congressmen o mambabatas sa bidding pa lang? Kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung nakakasakop na distrito. Okay. Sige, please proceed. Sa madaling salita, nakaset na at nakaayos na sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga may interest o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang beses naming nakasali at nanalo ng bidding, ay ilang beses din kaming tinutulungan ng BAC upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay ma-disqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isinusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay miyembro ng BAC upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang totoong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Nakadepende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5%. Ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali lamang sa mga bidding. Sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na or bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad-agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1:1 or 1,000 per 1 million, depende sa naaprobahang budget ng kontrata. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga contractor sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH, kung saan usually ay negotiated na or may nag-aayos na at may nakatalaga ng dapat makakuha ng proyekto. Sa umpisa pa lamang ay rig na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinaka-bidding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo. Kadalasan, upang makakuha ng proyekto ang mga contractor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee.
Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding documents at kung sino lang ang makakakuha at makakabili ng bidding documents, sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na pinasasali at binibigyan ng tinatawag na share o porsyento. Ito ay nagagaling sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para mai-award sa kanila ang project. Ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH. Ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3% base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin, Excuse me, sundan ko lang. Ilang 1 to 3% yon yung binibigyan ng share? kadalasan po kung ilan po yung sumali Hindi, sa... ilan yon? Karaniwan? Average? Number of participants sa bidding? Depende po sa dami ng sumali. Kapag Hindi masyado pong Pangkaraniwan yung, on the average, ilan yung sumasali? kadalasan po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali So, instead na 10, 50. 53%. Hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na lang po yung Hati-hati lahat na. ng contractor Okay, thank you. doon. Base sa total na presyo ng proyekto, ibig sabihin, dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker. Kung susubukan naman naming hindi sumali sa kanilang gustong gawin at susubukan naming nasumunod sa tamang proseso, ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pang-bid para ma-disqualified o maka-classify bilang non-compliant kami agad. At hindi na ikinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process. Sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinatawag din naming sunog o lugi. Kasi may bayad para makabili ng bidding docs. Ibig sabihin, talo na po yung pinambili po naming bid docs pag hindi kami nakisama. 50,000 po yun kadalasan. Ang patakaran lang ito ay kadalasan ay ginagamit nilang pananakot sa mga contractor dahil pag na-disqualify kami o maging non-compliant, may posibilidad na kami ay tamaan o mabigyan ng sanction ayon sa 3-strike policy upang ma-blacklist kami. So ibig po sabihin, sinasadya nilang ma-disqualify kami na 3 ulit para wag na kaming sumali ulit kasi mabablacklist na po kami. Wait, meron kang document. Are you willing to sign that document na parang affidavit din at isabit mo sa komite? Yes po, Your Honor. Pero may the whole point is parang sinasabi mo, the contractors are at the mercy of DPWH officials who sometimes are at the mercy of politicians. Yes po, Your Honor. Long and short. Mahaba pa ba yan? Yes, Your Honor, konti na lang po. Oh, Tapos sige, ka lang go po. ahead. Ang back ay involved sa ganitong sindikato simula pa lamang sa pagbili ng bidding documents hanggang sa matapos ang pag-evaluate ng bidding at may award ang proyekto. Minsan ay mismo ang back secretariat mismo ang negotiator upang maisigurado na walang makalusot sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil mas may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa ganitong pamamaraan ay pinapadali din ng back ang pag-award at pag-ayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padulas, ay sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na ayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin, ay gigipitin nila ang mga contractor, pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award